Nakapatong ang isang kamay ni Mara Reyes sa 7 buwang tiyan niya habang hawak naman ng isa pa ang isang kahong nakabalot sa asul na papel. Sa loob ng tarangkahan ng mansyon ng mga Lim, 12 ng bisita ang nag-uusap sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Nagpapabalik-balik ang mga kasambahay na may dalang mga bandeha at may kwartet na tumutugtog malapit sa hagdanan. Sa labas naman, mag-isa siyang nakatayo habang ipinapakita sa gwardiya ang imbitasyong ipinadala ni Adrian sa kanyang cellphone noong umagang iyon. Malinaw ang mensahe. Hiniling nitong dumating siya bago ang hapunan, personal na ibigay ang regalo sa lola nito, at hintayin ang pagdating niya. Nangako rin si Adrian na sa gabing iyon, wala nang muling tatrato sa kanya na parang isang lihim. 3 beses na sinuri ng gwardiya ang listahan bago ito sumagot, "Ma'am, walang Mara Reyes sa listahan ng mga bisita." Huminga ng malalim si Mara upang hindi maapektuhan ng kaba ang kanyang sanggol at ipinakita ang simpleng singsing na nakatago sa ilalim ng manggas ng kanyang damit. "Asawa ko si Adrian Lim. Papunta na siguro siya mula sa kumpanya. Pakiusap, tawagan niyo siya." Tinignan ng lalaki ang singsing pagkatapos ay ang tiyan niya. Ngunit bago ito makapagpasya, may narinig silang tinig ng isang babae mula sa likuran. Lumapit si Celeste Ong na nakasuot ng kulay pilak na gown. May ngiti siya noong una, ngunit agad iyong naglaho nang makilala niya si Mara. "Papasukin mo siya," utos ni Celeste. Kung nagpunta siya rito para gumawa ng ganito kalaking kwento, kailangang marinig siya ng buong pamilya. Kilala lamang ni Mara si Celeste mula sa mga litrato sa mga business magazine. Anak ito ni Ernesto Ong, ang pangunahing supplier ng mga industriya ng Lim. Ilang taon nang ipinakikilala si Celeste bilang babaeng pinakabagay kay Adrian. Sa ilang lumang event, magkatabi silang nakunan ng litrato, kaya patuloy na pinapalakas ng dalawang pamilya ang mga usap-usapan tungkol sa posibleng kasal nila. Paulit-ulit na tiniyak ni Adrian na walang naging relasyon o kasunduan sa pagitan nila, ngunit kumilos si Celeste na para bang ninakaw ni Mara ang isang pwestong nakalaan para sa kanya. Gayunman, pumasok si Mara sa tarangkahan. Hindi siya naroon upang makipag-agawan ng lalaki. Naroon siya dahil mismong asawa niya ang humiling na dumalo siya, at dahil ayaw niyang lumaki ang kanilang anak na itinatago sa pamilya ng ama nito. Nang pumasok siya sa bulwagan, napansin ni Mara na biglang tumigil ang ilang usapan. Maganda ngunit simple ang kanyang dilaw na damit. Tinahi iyon ng kanyang tita Luning gamit ang telang binili sa palengke. Sa tabi ng mga imported na kasuotan at mamahaling alahas ng mga bisita, para siyang napunta sa maling pagdiriwang. Naglakad si Celeste sa tabi niya habang kunwari magiliw na ipinapahayag, sinasabi ng babaeng ito na asawa raw siya ni Adrian. Mabilis na kumalat ang pahayag sa buong bulwagan. Pagsapit ni Mara sa harapan ni Vivian Lim, ang ina ni Adrian, 12 mata na ang nakatuon sa kanya. May hawak na wine glass si Vivian habang nakatayo sa tabi ni Donna Corazon, ang matriarch ng pamilya na nagdiriwang ng ika-75 kaarawan noong gabing iyon. Tinignan ng matanda si Mara nang may pag-uusisa, ngunit galit lamang ang ipinakita ni Vivian. "Sino ang nagpahintulot na makapasok siya?" tanong ni Vivian. Sumagot si Celeste bago pa makapagsalita ang sinumang kasambahay. "Ako. Naisip kong dapat ninyong makilala ang babaeng ginagamit ang pagbubuntis niya para makapasok sa pamilyang ito." Naramdaman ni Mara ang paggalaw ng sanggol at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kahon. "Hindi ko sinusubukang makapasok sa pamilyang ito. 6 na buwan ng kasal kami ni Adrian. Inimbitahan niya ako at darating siya para ipaliwanag ang lahat." Nagtawanan ng ilang bisita dahil inakala nilang desperadong pagtatangka lamang iyon para makakuha ng atensyon. Iniunat ni Vivian ang kamay. "Ipakita mo ang marriage certificate." Maaari sanang buksan ni Mara ang kanyang bag at ilabas ang kopyang lagi niyang dala. Ngunit naalala niya ang pakiusap ni Adrian. Gusto nitong personal na sabihin ang katotohanan sa kanyang lola, aminin sa harap ng lahat na itinago niya ang kanilang kasal, at humingi ng tawad kay Mara dahil hinayaan niyang manaig ng matagal ang takot niya sa sariling pamilya. Sumagot si Mara, "Ipapakita yon ni Adrian pagdating niya. Nangako akong sabay naming sasabihin ang lahat." Itinuring ni Vivian ang pag-iingat niya bilang kawalan ng ebidensya. "Kung gayon, wala kang maipapakita." Inagaw ni Celeste ang kahon mula sa mga kamay ni Mara at binuksan iyon bago pa siya makapigil. Sa loob ay may mantel na tinahi at binurdahan ng kamay. Nakalagay roon ang mga pangalan ng 4 na henerasyon ng pamilya Lim. 2 buwan iyong ginawa ni Mara. Sinaliksik nila ni Adrian ang bawat pangalan, at gabi-gabi niya iyong binurdahan pagkatapos ng trabaho. Sa gitna, nag-iwan siya ng maliit na bakanting bahagi para sa pangalan ng sanggol na isisilang. Itinaas ni Celeste ang mantel at sinabi, gumawa pa talaga siya ng pwesto para sa bata. Napakagaling ng paghahanda. Mas mahina ang tawanan sa pagkakataong iyon dahil nakilala ni Donna Corazon ang mga pangalan ng mga magulang at mga kapatid niyang matagal nang pumanaw.
Iniunat ng matanda ang kamay upang hawakan ang borda, ngunit kinuha ni Vivian ang mantel at ibinalik iyon sa kahon. Hindi kailangan ng aking ina ang regalong ginagamit upang manipulahin ang damdamin niya. Nakaramdam ng matinding hiya si Mara, ngunit hindi niya inyuko ang ulo. Hindi ko kailangan ang pera o posisyon niyo. May sarili akong trabaho at wala akong hiningi kay Adrian. Gusto ko lang makilala ng anak ko ang pamilya niya nang hindi kinakailangang itanong kung bakit siya itinago. Lumapit si Celeste at nagpakita ng litrato sa cellphone. Magkatabi sila ni Adrian sa isang business meeting. Nailathala ang larawan noong hapong iyon na may caption tungkol sa pagpapatuloy ng partnership ng mga Lim at Ong. Kasama ko si Adrian at pinag-usapan namin ang kinabukasan ng kumpanya, sabi ni Celeste. Habang nagtatrabaho siya, pumunta ka rito na buntis at ginulo ang birthday ng lola niya. Kung talagang asawa mo siya, dapat magkasama kayong dumating. Sinubukan ni Mara na tawagan si Adrian, ngunit hindi pumasok ang tawag. Alam ni Celeste na nasa isang emergency meeting si Adrian na ipinatawag ni Ernesto, kahit nagkunwari siyang walang alam. Noong umagang iyon, ipinatigil ng supplier ang paghahatid ng materyales sa isa sa mga pabrika, at hiniling na personal na pumunta si Adrian upang pigilan ang pagsasara ng produksyon. Planado ang krisis upang mailayo si Adrian sa party habang hinaharap ni Celeste si Mara. Ngunit walang alam si Vivian tungkol sa plano. Para sa kanya, sapat na ang pagkawala ng anak niya upang patunayang oportunista ang babaeng nasa harapan niya. Mahalaga ang gabing ito sa aming pamilya, pahayag ni Vivian. Hindi ko hahayaang gawing eskandalo ang pagdiriwang. Umalis ka ngayon din at huwag mo nang muling gamitin ang pangalan ng anak ko. Tumingin si Mara kay Donna Corazon. Umaasa siyang tatanungin man lang ng matanda kung paano niya nalaman ang napakaraming detalye tungkol sa kanilang pamilya. Mukhang nag-aalinlangan si Corazon, ngunit nanatili siyang tahimik. Lumapit ang dalawang gwardiya. Sinabi ni Mara, kaya kong maglakad ng mag-isa. Hindi niyo kailangang hawakan ako. Gayunman, hinawakan ni Celeste ang kanyang braso at inakay siya patungo sa pinto upang ipakita sa mga bisita kung sino ang may kapangyarihan. Sa gitna ng bulwagan, biglang huminto si Mara. May kirot na humigpit sa kanyang tiyan. Hindi iyon katulad ng contraction na ipinaliwanag ng doktor, ngunit sapat ang sakit upang mapahawak siya sa kanyang sanggol. Nag-alok ng upuan ang nakatatandang gwardiya, ngunit inakala ni Vivian na umaarte lamang siya. Huwag mong gawin yan dito, utos nito. Kung kailangan mo ng doktor, ipapatawag ka namin ng sasakyan kapag nasa labas ka na. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mara na may kapalit na bahagi ng kanyang dignidad ang paghihintay niya kay Adrian. Inilabas niya ang singsing mula sa kwintas na nakatago sa ilalim ng damit, isinuot iyon sa daliri at nagsalita ng sapat na malakas upang marinig ng lahat. Hindi ko kailangang maniwala kayo sa akin ngayon. Ngunit pagdating ni Adrian, kailangang harapin siya ng bawat taong nanghamak sa akin at itanong sa sariling isip kung bakit napakadali ninyong saktan ang babaeng pinili niya. Sandali lamang po. Upang patuloy kaming makapaghatid ng mga ganitong nakaantig at nagbibigay inspirasyong kwento ng libre, hinihiling naming pag-isipan niyong mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Isulat ang salitang ihustisya sa comments. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Iniutos ni Celeste sa mga gwardiya na buksan ang pangunahing pinto. Nagsisimula ng umambon sa hardin at tinantya ni Mara na kailangan niyang maglakad hanggang sa highway para makasakay. Maingat niyang binaba ang unang baitang habang nakakapit sa handrail. Bago pa niya maibaba ang ikalawang hakbang, tumama sa tarangkahan ang liwanag ng mga headlight. Mabilis na pumasok ang isang itim na sasakyan at huminto sa tapat ng hagdanan. Bumaba si Adrian Lim na bukas pa ang kanyang coat at hawak ang cellphone. Nakita niya ang asawa sa labas, ang mga gwardyang nakapaligid dito at ang nayuping kahon sa sahig. Nagbago ang mukha niya bago pa man niya naitanong kung ano ang nangyari. Mabilis na umakyat si Adrian, inalalayan si Mara sa baywang at sinuri ang mukha nito. May nararamdaman ka bang sakit? May humawak ba sayo? Sumagot si Mara na gumagalaw ang sanggol at kailangan lang niyang kumalma. Inutusan ni Adrian ang driver na tawagan ang doktor. Pagkatapos ay humarap siya sa pintuan. Lumapit na sina Vivian, Celeste, Corazon at ang mga bisita upang manood. Sinubukan ni Celeste na maunang magsalita. Adrian, mabuti at dumating ka. Pumasok ang babaeng ito nang walang pahintulot at sinabing ni. Wala siyang pinasok nang walang pahintulot, putol ni Adrian. Kinuha niya sa bulsa ang sarili niyang singsing, na karaniwan niyang itinatago kapag kasama ang pamilya, at isinuot iyon sa harap ng lahat. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Mara. Inilantad ang magkapareho nilang singsing at mariing nagsalita. Inimbitahan ko si Mara. At wala nang muling tatawag sa kanya na babaeng ito. Asawa ko siya. Siya ang ina ng anak ko at siya ang taong dapat sana ay pinakitunguhan ng may pinakamalaking paggalang sa bahay na ito.
Biglang natahimik ang lahat. Ang ilang direktor na tumatawa kanina ay umiwas ng tingin. Ibinaba ng mga kasambahay ang mga bandeha. Sandaling nawala ang tapang sa mukha ni Vivian, samantalang nanatiling hindi gumagalaw si Celeste, na para bang hinihintay niyang bawiin ni Adrian ang sinabi. Si Donna Corazon ang unang lumapit. Nagpakasal ka nang hindi sinasabi sa pamilya mo, tanong ng lola. Hindi binitiwan ni Adrian ang kamay ni Mara. 6 na buwan na kaming kasal. Itinago ko yon dahil natakot ako sa magiging reaksyon ninyo at dahil sinusubukan kong wakasan ang isang partnership na ginagawang bahagi ng business contract ang personal kong buhay. Duwag ako. Hindi sinungaling si Mara. Muling nagkaroon ng lakas ng loob si Vivian. Hindi ka maaaring biglang dumating na may buntis na asawa at asahang tatanggapin ng lahat iyon ng walang tanong. Tiningnan ni Adrian ang kanyang ina. Iba ang pagtatanong sa panghihiya. Maaari ninyo akong tinawagan. Maaari kayong nag-alok ng upuan sa isang buntis. Maaari kayong naghintay ng 10 minuto bago siya pinalabas sa ulan. Hindi ninyo kailangang malaman na asawa ko si Mara para tratuhin siyang tao. Isa-isang yumuko ang mga bisita. Hindi lamang dahil si Adrian, kundi dahil napakasimple ng kanyang sinabi. Nakita nilang lahat na pinalabas ang isang buntis at wala ni isa sa kanila, maliban sa isang gwardiya, ang nag-alok ng tulong. Sinubukan pa rin ni Celeste na iligtas ang sariling imahe. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya mo. Wala siyang ipinakitang kahit anong ebidensya. Kumuha si Adrian ng kopya ng marriage certificate mula sa dalang envelope. Narito ang ebidensyang maaari mong hiningi nang hindi inaagaw ang regalo niya. At nahuli ako dahil gumawa ang iyong ama ng peking emergency sa pabrika. May sapat na laman ang mga warehouse para sa 2 linggo. Nalaman ko iyon pagdating ko roon at hindi niya maipaliwanag kung bakit nagbanta siyang patitigilin ang produksyon ngayong gabi. Namuti ang mukha ni Celeste. Doon na unawaan ni Mara na hindi lamang dahil sa pagkiling ni Vivian ang nangyaring pagpapaalis. May nagplanong ilayo si Adrian at ipahiya siya sa harap ng buong pamilya. Kinuha ni Adrian ang nayuping kahon at nakita ang mantel. Nang mapansin niyang marumi ang isang sulok dahil nahulog iyon malapit sa pinto, pumikit siya sandali. Alam niya ang bawat gabing ginugol ni Mara sa pagbuburda ng mga pangalan. Aalis na kami, sabi ni Adrian. Sa bahay natitingnan ng doktor si Mara. Hinawakan ni Donna Corazon ang braso ng apo. Huwag mong gawing permanenteng pagkakawatak ang pagkakamali ko. Sumagot si Adrian, nagkaroon kayo ng pagkakataong pigilan ito, pero nanahimik kayo. Hindi ko alam kung ano ang magiging permanente. Si Mara ang magpapasya kung kailan siya babalik. Walang kasiyahang naramdaman si Mara nang makitang nahihiya ang pamilya. Pagod siya, masakit ang likod at mabigat ang kanyang lungkot dahil tinanggap nila bilang banta ang kanyang sanggol. Gayunman, bago umalis, kinuha niya ang mantel at sinabi kay Corazon, ang bakanting bahagi sa gitna ay para sa pangalan niya. Gusto kong malaman niya kung saan siya nagmula, hindi kung gaano kalaking pera ang mamanahin niya. Sa loob ng sasakyan, paulit-ulit na humingi ng tawad si Adrian, ngunit nanatiling nakatingin si Mara sa ulan sa bintana. Sinalubong sila ng doktor sa maliit na apartment na tinitirhan pa rin ni Mara, kahit nakabili na si Adrian ng bahay para sa kanilang dalawa. Hindi pa pumapayag si Mara na lumipat dahil hindi pa tapos ang renovation at ayaw niyang iwan ang barangay kung saan naroon ang community kitchen na pinamamahalaan niya. Matapos ang pagsusuri, ipinaliwanag ng doktor na walang senyales ng premature labor, ngunit kailangan niyang magpahinga at lumayo muna sa panibagong stress. Naghanda si Adrian ng maligamam na tubig, inayos ang mga unan at nanatiling nakaupo sa tabi ng kama hanggang sa tuluyang nagsalita si Mara. Hindi ako galit dahil hindi ako nagustuhan ng nanay mo, sabi niya. Galit ako dahil alam mong maaaring mangyari ito at hinayaan mong pumasok akong mag-isa. Sinubukan ni Adrian na ipaliwanag na hindi niya inaasahan ang ginawa ni Ernesto, ngunit sumagot si Mara, inaasahan mo ang panghuhusga ng pamilya mo. Kaya mo itinatago ang singsing. Tiniis ko iyon ng 6 na buwan dahil sinabi mong kailangang protektahan ang mga trabaho habang tinatapos mo ang kontrata sa mga ong. Ngayong gabi, naunawaan kong habang pinoprotektahan mo ang lahat, ako lang ang taong kailangang dumaan sa likurang pintuan. Hindi naghanap ng dahilan si Adrian. Ikinuwento niyang buong buhay siyang sumunod sa mga desisyong ipinakikitang mahalaga para mabuhay ang negosyo. Kinuha niya ang kursong pinili ng kanyang ama, pinamunuan ang kumpanya, kahit gusto niyang magtrabaho sa mga social project at pumayag na makitang kasama si Celeste dahil pinananatiling bukas ng partnership kay Ernesto ang 3 pabrika. Nang makilala niya si Mara, sa unang pagkakataon ay gusto niyang gumawa ng desisyong hindi inaprobahan ng isang board. Ngunit ginawa rin niyang business secret ang kanilang kasal. Nagkamali ako sa iyo, pag-amin ni Adrian. Bukas, i-anunsyo ko ang kasal natin at ang pagiging ama ko. Kung patatalsikin ako ng board, tatanggapin ko.
Humarap si Mara sa kanya. Ayaw kong sirain mo ang trabaho ng libo-libong tao para patunayang mahal mo ako. Pero hindi rin ako mananatiling nakatago para mailigtas ang pwesto mo. Kailangan nating humanap ng ikatlong pagpipilian. Tinanong ni Adrian kung ano yon, ngunit hindi pa alam ni Mara. Alam lamang niyang hindi matatapos sa pahayag ng isang CEO ang kahihiyang dinanas niya. Kung uwi lamang siya, tatanggapin ang ginhawa at hahayaang ayusin ni Adrian ang lahat gamit ang pera, maaari pa ring sabihin ni Celeste na nagpakasal siya para umangat sa buhay. Kailangang protektahan ni Mara ang kanyang anak, mabawi ang sariling tinig at patunayang hindi siya pumasok sa pamilyang iyon upang tumanggap ng kayamanan. Nang madaling araw, habang natutulog si Adrian sa upuan sa tabi ng kama, binuksan niya ang computer at hinanap ang folder na inihanda niya bago pa man siya umibig dito. Nasa loob ng folder ang Bayanihan Kitchen Project, isang sistemang ginawa ni Mara upang pag-ugnayin ang maliliit na kusina sa mga barangay at ang mga pabrikang kailangang magbigay ng pagkain sa mga empleyado. Gumagamit ang proyekto ng mga produktong mula sa mga lokal na magsasaka, binabawasan ang nasasayang na pagkain at nagsasanay ng mga babaeng mag-isang nagtataguyod ng pamilya. Sinimula ni Mara ang plano 2 taon na ang nakalipas matapos mawalan ng kontrata ang kusinang pinagtatrabahuhan niya dahil sa Nutriong, ang kumpanya ni Ernesto. Napansin niyang mataas maningil ang malalaking supplier, mababa ang kalidad ng pagkain at umaasa lamang sa donasyon ang buong komunidad. Sa halip na magreklamo, tinipon niya ang 20 kusinera, inayos ang mga record, sumubok ng mga menu at nakapagpakain sa mga manggagawa ng isang maliit na pagawaan sa loob ng 3 buwan. Naging matagumpay ang proyekto, ngunit walang malaking negosyanteng pumayag na makinig sa kanya. Sa paraang iyon niya nakilala si Adrian. Halos 1 taon na ang nakalipas nang bumisita si Adrian sa isang pabrika nang hindi ipinakikilala ang sarili bilang presidente ng grupo. Gusto niyang malaman kung bakit maraming empleyado ang umiiwas sa cafeteria at bumibili ng pagkain sa labas. Nasa pasukan si Mara at namimigay ng mga sample ng sarili niyang menu. Inakala niyang bagong supervisor lamang si Adrian. Inabutan niya ito ng baon, ipinakita ang gastos at sinabi na nagsasayang ng pera ang kumpanya sa supplier na pinoprotektahan ng apelyido. Tinanong ni Adrian kung palagi ba siyang nagsasalita ng ganoon sa mga executive. Sumagot si Mara, kung kumakain sila sa mamahaling restaurant, habang malamig na kanin ang ibinibigay sa mga manggagawa, kailangang may magsalita. Sa halip na magalit, umupo si Adrian sa isang kahon, inubos ang pagkain at hiniling na makita ang buong proyekto. Sa mga sumunod na buwan, sinubaybayan ni Adrian ang mga test nang hindi ipinakikita kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan. Nalaman lamang ni Mara ang tunay niyang pagkakakilanlan noong araw na iharap niya ang proposal sa 3 direktor at pumasok si Adrian upang mamuno sa meeting. Pakiramdam ni Mara ay nilinlang siya kaya umalis siya bago matapos ang presentasyon. Ilang linggo ang ginugol ni Adrian upang maibalik ang tiwala niya. Hindi nito binili ang proyekto o inalok siya ng tseke. Sa halip, ipinasa nito ang mga datos sa isang independent committee at pinayagang makipagkumpetensya ang kusina para sa isang maliit na kontrata. Nanalo si Mara dahil mas mahusay ang serbisyo at mas mababa ang presyo. Nauna ang respeto bago ang pag-ibig. Nang magsimula silang magkita sa labas ng trabaho, malinaw na sinabi ni Mara na hindi siya tatanggap ng kontratang ibinigay dahil sa personal na relasyon. Ngayon, maaaring maging solusyon ang parehong proposal sa pagdepende ng mga industriya ng lim sa mga ong. Bahagi lamang ng partnership ang food contract, ngunit bumibili rin ang network ni Mara ng harina, packaging at iba pang produkto mula sa 12 dosenang cooperative. Kapag pinalawak, maaari nitong mapanatiling may supply ang mga pabrika habang naghahanap si Adrian ng mga bagong supplier. Ngunit malinaw ang problema. Kung ihaharap ni Mara ang proyekto pagkatapos mabunyag ang kanilang kasal, sasabihin ng lahat na ibinibigay ng CEO ang kumpanya sa asawa niya. Kinabukasan, ipinaalam ni Adrian sa board na kasal na siya at kusang lalayo sa anumang desisyong may kinalaman sa Bayanihan Kitchen. Bago pa siya matapos, tumayo si Ernesto at inakusahan si Mara na minanipula ang presidente. Una, lumapit siya habang may supplier test. Pagkatapos, nabuntis, nagkaroon ng lihim na kasal at, sa mismong araw na questionin ang partnership natin, lumitaw na may kumpanyang handang pumalit sa akin. Hindi ito pag-ibig. Planado itong pagkuha sa negosyo. Hindi umiwas ng tingin si Adrian. Ipinatigil ng kumpanya mo ang delivery na naroon naman sa warehouse. Bago mo akusahan ang asawa ko, ipaliwanag mo kung bakit ka gumawa ng problemang hindi naman umiiral. Sinabi ni Ernesto na nagkaroon lamang ng maling komunikasyon at inilipat ang usapan sa panganib sa reputasyon ng kumpanya. Iminungkahi ng ilang board member na pansamantalang alisin si Adrian bilang presidente dahil natatakot silang mawala ang mga kontrata at credit line.
Tinanggap ni Adrian ang desisyon bago pa nila gawing kondisyon ang pagtalikod niya kay Mara. Si Ramon de Vera, ang finance director, ang pansamantalang mamumuno sa loob ng 30 araw habang iniimbestigahan ang partnership sa mga ong. Paglabas ni Adrian sa silid, wala na siyang kapangyarihang kumuha ng supplier, ngunit tinupad niya ang pangakong hindi na itatago ang kanyang asawa. Naglabas siya ng simpleng pahayag, kinumpirma ang kasal at inako ang buong pananagutan sa pagtatago nito. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat online ang mga litrato ni Mara mula sa party. Hindi kailangang direktang maglabas ng akusasyon si Celeste. Sinabi ng mga hindi kilalang account na nagbuntis si Mara upang itali ang isang si at ang mura niyang damit ay patunay na naghanda siyang magmukhang biktima. Makikita sa isang litrato ang mga gwardyang nakapaligid sa kanya. Sa isa pang larawan na pinutol ang ibang bahagi, para bang tinutulungan siya ni Celeste. Sinabi ng caption na natuklasan ng pamilya Lim ang panloloko niya at pinaalis siya. Nakatanggap si Mara ng masasakit na mensahe, ngunit ang pinakamasakit ay ang makita ang ilang babae mula sa sarili niyang barangay na nagtatanong kung itinago ba niya ang relasyon upang makakuha ng kontrata. Tahimik siyang hinintay ng mga kasamahan niya sa community kitchen. Inilapag ni Aling Rosa, ang pinakamatandang kusinera, ang isang kaldero sa mesa at nagtanong, dumating ka ba para hilingin ipagtanggol namin ang pangalan mo o para ipagpatuloy natin ang trabaho? Alam ni Mara ang ganoong katapatan. Dumating ako para sabihin ang buong katotohanan. Kung pagkatapos nito ay gusto ninyong umalis ako sa proyekto, aalis ako. Ikinuwento niya ang kasal, pagbubuntis, pagpapaalis at pagkakasuspinde ni Adrian. Ipinaliwanag din niyang maaaring magbigay ng pagkakataon sa Bayanihan Kitchen ang krisis. Ngunit hindi siya makikipagkumpetensya kung naniniwala ang ibang babae na magiging hindi patas ang proseso. Nakinig si Rosa hanggang sa wakas at itinuro ang mga kaldero. Bago mo makilala si Adrian, narito na tayo. Nang magsimula kayong mag-date, patuloy tayong gumigising ng alas 4 ng umaga. Hindi ang kasal mo ang naghiwa ng mga gulay o gumawa ng mga record. Hindi ko ibibigay kay Celeste ang 2 taon nating trabaho dahil lang ginawa ng mga mayayaman na eskandalo ang tiyan mo. Sumang-ayon ang iba, ngunit nagtakda ng kondisyon si Joy Manalo na namamahala sa pananalapi. Kailangang bukas sa publiko ang aplikasyon, walang pangalan ni Adrian sa pagsusuri at may external audit. Kung mananalo tayo, walang makapagsasabing wedding gift ito. Agad na pumayag si Mara. Nang hapong iyon, nag-anunsyo si Ramon ng emergency competition para palitan ang bahagi ng serbisyo ng Nutriong. Hindi makikilahok si Adrian at direktang ipapasa ni Mara ang lahat ng dokumento sa committee. Tumugon si Celeste sa pamamagitan ng pagpunta sa mansyon ng mga Lim. Natagpuan niya si Vivian na nakakulong sa kwarto at nahihiya sa nangyari sa party. Ipinakita ni Celeste ang sarili bilang tanging taong makapoprotekta sa pamilya. Ginagamit ni Mara ang eskandalo para kunin ang kontrata, sabi niya. Kung mananalo ang bayanihan, iisipin ng lahat na planado iyon ni Adrian. Maaaring itigil ng papa ko ang ibang supply at kakabahan ang mga bangko. Kailangan niyong kumbinsihin si Adrian na ipawalang bisa ang kasal bago mahuli ang lahat. Hindi sang-ayon si Vivian kay Mara, ngunit hindi rin niya nagustuhang marinig na pinag-usapan ni Celeste ang annulment bilang business strategy. Magkakaroon ng anak ang anak ko, sagot niya. Kahit questionin ko ang mga desisyon niya, hindi ko hihilinging iwan niya ang isang buntis. Binago ni Celeste ang paraan ng pagsasalita at iniabot ang isang folder na may mga litrato ni Mara at Paulo Santos, ang coordinator ng isang agricultural cooperative. Sa ilang larawan, may binubuhat silang mga kahon. Sa isa pa, niyayakap ni Paulo si Mara sa labas ng klinik kung saan siya unang nagpa-check up. Kasama niya ang lalaking ito habang wala si Adrian, pahiwatig ni Celeste. Bago kilalanin ng pamilya ninyo ang bata, dapat muna kayong makatiyak. Nasuklam si Vivian sa mungkahi, ngunit hindi niya ibinalik ang folder. Nagkaroon ng puwang ang pagdududa dahil kaunti lamang ang alam niya tungkol sa manugang. Itinago niya ang mga litrato sa drawer at nagpa siyang maghanap ng sagot nang hindi sinasabi kay Celeste. Kinabukasan, nagpunta siya sa community kitchen na nakasuot ng simpleng damit at driver lamang ang kasama. Nakita niya si Mara na naghihiwalay ng bigas, sumusuri ng temperatura at nakikipagtawaran sa mga magsasaka. Walang nagtrato kay Mara bilang asawa ng si. Sa halip, pinagsabihan siya ni Joy dahil inaprobahan niya ang isang pagbili ng hindi kumukuha ng 3 quotation. Kaya bumalik si Mara sa mesa upang ayusin ang proseso. Naghintay si Vivian hanggang break time. Nang makita siya ni Mara, tumigas ang katawan nito, ngunit inalok pa rin siya ng upuan. Kung pumunta kayo para hilingin iwan ko si Adrian, huwag na nating sayangin ang oras. Sumagot si Vivian, pumunta ako upang malaman kung sino ka bago dumating ang anak ko sa buhay mo. Halos matawa si Mara sa kabalintunaan. Ako rin ang babaeng pinaalis ninyo.
Wala lang noon ang certificate na nag-ugnay sa akin sa apelyido nyo. Tinamaan si Vivian sa sagot ngunit nanatili. Nagtanong siya tungkol kay Paulo at inilapag sa mesa ang mga litrato. Naunawaan agad ni Mara ang ginawa ni Celeste. Sa halip na magalit, ipinatawag niya si Paulo na nagtatrabaho sa katabing warehouse. Dumating itong may dalang kahon at mumiti nang makita ang mga larawan. Maaari sanang mas magandang litrato mula sa kasal ko ang pinili ni Celeste. Ipinaliwanag ni Mara na kapatid niya sa pagpapalaki si Paulo. Nang mamatay ang ama ni Mara, 2 taon siyang pinatira ng ina ni Paulo sa kanilang bahay. Sinamahan siya ni Paulo sa klinik dahil nasa ibang isla si Adrian para sa inspeksyon at nahimatay si Mara sa trabaho. Pagkatapos, ipinakita ni Paulo ang mga litrato kasama ang asawa at mga anak niya na lahat ay tumatawag kay Mara na tita. Isinara ni Vivian ang folder. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kadaling tumanggap ng kulang na larawan at bumuo ng akusasyon. Iyon din ang ginawa niya sa party. Dapat muna akong nagtanong, pag-amin niya. Sumagot si Mara, noong party o ngayon? Nagtagal bago sinabi ni Vivian sa 2 pagkakataon. Hindi pa yon paghingi ng tawad. Unang bitak lamang iyon sa matagal niyang paniniwala. Bago umalis, napansin ni Vivian ang board na may pangalan ng 120 pamilyang konektado sa proyekto. Tinanong niya kung bakit patuloy na nagtatrabaho si Mara kahit buntis. Ikinuwento ni Mara na ilang taong nagtrabaho ang ina niya sa pabrika at halos hindi kumakain upang makatipid. Nang magkasakit ito, nawalan ito ng trabaho at hindi na muling nakabawi. Hindi malulutas ng isang maayos na pagkain ng lahat, paliwanag ni Mara, pero matutulungan nitong matapos ng isang tao ang kanyang shift nang hindi kailangang pumili sa pagitan ng sariling pagkain at pagkain ng anak. Pamilyar si Vivian sa mga productivity report, ngunit hindi pa niya narinig ang problema sa ganoong paraan. Sa paglabas, nakita niya si Aling Rosa na naghuhugas ng kaldero. Nakilala siya ng matandang kusinera mula sa party at nagsalita ng walang galit. Kung gusto ninyong makilala si Mara, tingnan niyo ang ginagawa niya kapag walang importanteng taong nakatingin. Maaaring ipahayag sa microphone ang apelyido. Lumalabas ang tunay na karakter kapag sarado na ang kusina ngunit may taong nagugutom pa rin. Dinala ni Vivian ang mga salitang iyon sa pag-uwi. Pagkalipas ng 2 araw, 3 proposal na lamang ang natira sa committee. Pinakamataas ang score ng Bayanihan Kitchen sa gastos at kalidad, ngunit kailangan nilang patunayang kaya nilang pagsilbihan ang 2 pabrika sa loob ng 1 linggo. Kinuwenta ni Joy na kulang sila sa refrigerated vehicles at puhunan upang bumili ng sangkap bago dumating ang unang bayad. Nag-alok si Adrian ng sariling pera, ngunit tumanggi si Mara. Kung tatanggapin natin, may isang bagay na masasabi si Celeste na tama. Aasa ang proyekto sa kasal natin? Tinanong ni Adrian kung mas gusto ba niyang matalo dahil sa pride. Sumagot si Mara, mas gusto kong manalo sa paraang magpapatuloy kahit wala ka sa kumpanya. Direktang nakipag-usap si Mara sa mga magsasaka, ipinakita ang mga garantisadong order at humingi ng palugit sa bayad. Tinipon ni Paulo ang 3 cooperative upang magbahagi ng mga sasakyan. Pumayag ang mga kusinera na tanggapin ang bahagi ng kanilang sahod pagkatapos ng unang delivery, basta hindi mapapabayaan ang sinumang may agarang utang. Ibinenta ni Mara ang maliit na motorsiklong minana niya sa ama upang mabayaran ang unang gasolina. Nang malaman niyo ni Adrian, hindi siya natuwa. Kaya kong ayusin ito sa isang tawag. Hinawakan ni Mara ang kanyang kamay. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong ayusin ito nang hindi ginagamit ang tawag mo. Hindi maaaring lumaki ang anak natin na naririnig na nagtagumpay lang ang ina niya dahil siyo ang ama niya. Naunawaan ni Adrian, ngunit nagbigay siya ng ibang alok. Sa halip na pera, tutulong siya gabi-gabi sa pagbubuhat ng mga kahon bilang ordinaryong volunteer at hindi makikialam sa mga desisyon. Pumayag si Mara. Sa unang madaling araw ng paghahanda, dumating si Adrian na nakasuot ng simpleng may shirt, nagsuot ng apron at inatasan ni Aling Rosa na magbalat ng maraming gulay. Nagtawanan ang mga manggagawa nang makitang magkakaiba ang laki ng kanyang mga hiwa. Lumapit si Mara, inayos ang hawak niya sa kutsilyo at sinabi, sa kusinang ito, hindi maililigtas ng posisyon mo ang isang karot. Sa unang pagkakataon mula noong party, sabay silang natawa. Muling nabuo ang tiwala sa pamamagitan ng maliliit na pag-aalaga. Minamasahe ni Adrian ang namamagang paa ni Mara tuwing break, ngunit sumusunod siya kapag pinababalik na sa trabaho. Naghahanda si Mara ng kape para sa kanya, ngunit hindi niya pinapayagang gumawa ito ng mapanganib na gawain para lamang magpasikat. Pagkatapos ng shift, umuupo sila malapit sa pinto at pinag-usapan ang sanggol. Gusto ni Adrian na pangalanan itong Mateo, pangalan ng lolo ni Mara. Pumapayag si Mara, ngunit sinasabing ilalagay lamang ang pangalan kapag nakita ni Donna Corazon ang bakanteng bahagi sa mantel.
Kahit nasaktan, ayaw ni Mara na burahin ang isang bahagi ng pamilya ng bata. Gusto lamang niyang matutong maging karapat-dapat ang pamilyang iyon sa kanilang presensya. Habang sumusulong ang proyekto, napansin ni Celeste na humihina na ang paratang na oportunista si Mara. Lumitaw online ang mga litrato ni Adrian na nagtatrabaho sa kusina, ngunit sa halip na maliitin siya, ipinakita ng mga iyon na magkasama nilang hinaharap ang responsibilidad. Naglabas ng mensahe ang mga empleyado ng pabrika na nagsasabing ipinaglaban na ni Mara ang mas maayos na pagkain bago pa sila nagkaroon ng relasyon ni Adrian. Kaya tinarget ni Celeste ang pinakamahinang bahagi. Pinag-anunsyo niya kay Ernesto na kapag kinuha ng kumpanya ang Bayanihan Kitchen, agad nawawakasan ng Ong Group ang lahat ng kontrata sa packaging at transportation. Malalagay sa panganib ang trabaho ng daan-daang tao bago makahanap ng bagong supplier. Nagpatawag si Ramon ng meeting at sinabing pansamantalang ihihinto ang competition. Pinakamahusay ang proposal ninyo, paliwanag niya kay Mara, pero hindi isa sa panganib ng board ang mga pabrika para lamang sa isang food contract. Nagalit si Adrian ngunit suspended pa rin siya. Naramdaman ni Mara na malapit nang mawala ang 2 taon nilang trabaho, hindi dahil pumalpak ang proyekto, kundi dahil ginagawang panangga ni Celeste at Ernesto ang mga empleyado. Pagkatapos ay napansin niya ang isang detalye sa spreadsheet na ipinapakita sa dingding. 3 beses tumaas sa loob ng 18 buwan ang singil ng Ong sa transportation kahit hindi nagbago ang mga ruta. Humingi si Mara ng kopya ng mga public report mula sa competition. Nag-alinlangan si Ramon, ngunit hindi confidential sa mga kalahok ang mga dokumento. Buong gabing ikinumpara ni Joy ang mga invoice, sinuri ni Paulo ang mga ruta at nagmasid lamang si Adrian upang igalang ang kanyang pagkakasuspinde. Natuklasan nilang maraming kumpanyang nakalistang independent transporter ang gumagamit ng parehong business address ng Nutriong. Hindi pa yon patunay ng iligal na gawain, ngunit ipinakikita nitong gumawa si Ernesto ng peking network upang magmukhang mas malaki ang pagdepende sa kanya. Mas mahalaga, kayang hawakan ng mga cooperative na kapartner ni Mara ang kalahati sa mga ruta. Kinabukasan, hindi board ang kinausap ni Mara. Pinuntahan niya ang mga driver na natatakot mawalan ng trabaho. Tinipon niya sila sa warehouse at ipinakita ang katotohanan. Sinasabi ni Ernesto na umaasa kayo sa kanya. Pero pag-ari ng maliliit na operator ang mga truck at direktang ibinabawas sa bayad ninyo ang utang. Kung aalis ang Ong, maaari tayong gumawa ng transport cooperative at panatilihin ang mga ruta. Tinanong ng driver na si Benji kung bakit sila dapat magtiwala sa asawa ng dating namamahala sa kumpanya. Sumagot si Mara, huwag kayong magtiwala sa kasal ko. Suriin inyo ang mga numero, pumili ng sariling representative at pumirma lamang kung mas mabuti ang agreement kaysa sa kasalukuyan. Ilang oras na sinuri ng mga driver ang proposal. Sa pagtatapos, 42 ang pumayag na gumawa ng pansamantalang association. Humingi pa ng oras ang iba, ngunit sapat na yon upang pigilan ang tuluyang paghinto ng operasyon. Nang matanggap ni Ramon ang plano, naunawaan niyang hindi lamang food contract ang sinusubukang makuha ni Mara. Binabaklas niya ang sistemang nagpapanatiling bihag sa Ong Group ang kumpanya. Ipinagpatuloy ang kompetisyon at naunawaan ni Ernesto na nawala ang pinakamalakas niyang sandata. Kailangan na lamang niyang pigilan si Mara na makarating sa final presentation. Noong gabi bago ang mahalagang test, dumating si Mara sa kusina at nadatnan ang mga babaeng nakatayo sa harap ng notification na nakadikit sa pinto. Ang gusali ay pag-ari ng isang real estate company na, matapos ang ilang transfer, ay kontrolado ni Ernesto. Hindi na renew ang rental contract at mayroon silang 30 araw upang umalis. Maaari pa sana silang legal na magtrabaho sa loob ng panahong iyon, ngunit nakasaad sa ikalawang papel na magkakaroon ng electrical inspection kinabukasan. Para sa kaligtasan, puputulin ang kuryente sa buong oras ng test. Hindi kailangang manakot o manira ni Celeste. Sapat nang gamitin ang mga kontratang naipon ng pamilya niya sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, nawalan ng kontrol si Joy. Hindi natin mapananatiling malamig ang mga pagkain. Kapag ipinagpaliban natin, ibang supplier ang pipiliin ng committee. Iminungkahi ng ilan na tanggapin na ang pera ni Adrian upang agad na makaupa ng bagong lugar. Sinabi naman ng iba na mas mabuting sumuko bago sila mabaon sa utang. Umupo si Mara dahil malakas ang paggalaw ni Mateo at tiningnan ang board ng mga pamilya. Tinanong niya kung ilang maliliit na kusina ang bahagi ng kanilang network. May 9 na kusina sa iba't ibang barangay. Walang kayang gumawa ng lahat ng mag-isa, ngunit kung hahatiin ang menu at ayusin ng mga driver ang delivery, maaaring magpatuloy ang test nang hindi ginagamit ang headquarters. Sa mga sumunod na oras, hinati ni Mara ang mga receipt, timbang at schedule. Inako ni Aling Rosa ang pangangasiwa sa 3 kusina. Si Joy ang humawak sa mga bayad at sangkap.
Ipinamahagi ni Paulo ang produksyon sa mga magsasaka at sasakyan. Gustong samahan ni Adrian si Mara, ngunit ipinadala niya ito sa mga driver na hindi pa sumasali sa association. Hindi nila kailangan ng CEO na nangangako ng kayamanan, paliwanag niya. Kailangan nilang marinig mula sa iyo na igagalang ng kumpanya ang cooperative kahit bumalik ka sa pwesto. Sumunod si Adrian. Pagsapit ng hating gabi, dumating sa kusina sina Donna Corazon at Vivian. Dala ng matriarch ang inayos na asul na kahon. Malinis at maayos nang nakatiklop ang binordahang mantel. Hindi alam ni Mara kung paano tutugon. Inilapag ni Corazon ang regalo sa mesa. Buong buhay kong inakalang ang pagpapanatiling buo sa pamilya ay nangangahulugang protektahan ang pangalan ng Lim. Sa birthday ko, nakita kong pinaalis ang babaeng nagdadala sa aking apo sa tuhod upang hindi mapahiya ang pangalan namin. Hindi ko napansin kami mismo ang kahihiyan. Inalok niya ang mga kusina ng mansyon para sa test. Nagpasalamat si Mara ngunit tumanggi. Kung ililipat natin ang lahat sa bahay ni Adrian, sasabihin nilang iniligtas ng pamilya niya ang proyekto. Sumagot si Corazon, hindi ko ito iniaalok bilang lola ni Adrian. Iniaalok ko ito bilang babaeng nanahimik noong kailangan niyang tumayo. Pero naiintindihan ko kung hindi ka pa nagtitiwala. Hindi nagpumilit ang matanda. Hiniling lamang niyang tanggapin ni Mara ang mantel. Nang buksan ang kahon, nakita ni Mara na may maliit na linya ng bagong borda sa paligid ng bakanting lugar para kay Mateo. Hindi pantay ang tahi, ibang-iba sa maingat na gawa ni Mara. Hindi ako marunong magborda, pag-amin ni Corazon. Tinuruan ako ni Luning kaninang hapon. Sinabi niyang ang pamilya ay hindi lamang ang mga pangalang nasa gitna ng mantel. Pamilya ang tumutulong tapusin ang sinimulan ng iba. Pinigilan ni Mara ang mga luha. Hindi nabura ang nangyari sa party, ngunit nakita niya ang pagsisikap. Kinuha niya ang listahan ng 9 na kusina at iniabot ang 2 address kay Corazon. Hindi natin gagamitin ang mansyon pero kailangan namin ng magbabalat ng gulay at mag-impake ng pagkain. Kung gusto ninyong tumulong, pumunta kayo rito. Walang personal driver, photographer o announcement. Ngumiti si Corazon. Anong oras magsisimula? 3:00 ng madaling araw. At walang itinuturing na bisita si Aling Rosa. Nanatiling tahimik si Vivian. Nang umalis si Corazon upang tawagan ang mga kusina, lumapit siya sa manugang. Dinalhan ako ni Celeste ng mga litrato para pagdudahan ko kung anak ni Adrian si Mateo. Hindi ko ipinakita kay Adrian dahil naunawaan kong manipulasyon iyon, pero itinago ko ang folder ng ilang oras. Kailangan mong malaman. Parang muling binuksan ang sugat ni Mara. Inisip niyong maaaring hindi anak ni Adrian si Mateo. Tapat na sumagot si Vivian. Mas madaling pagdudahan ka kaysa amining mali ang pagtingin ko kay Celeste. Hindi agad nagpatawad si Mara. Hindi kailangan ng anak ko ang lolang hindi kailanman nagkakamali. Kailangan niya ang lolang hindi ginagawang akusasyon ang bawat takot. Tumango si Vivian. Tinanggal niya ang mamahaling hikaw, itinago sa bag at tinanong kung saang kusina siya dapat pumunta. Itinuro ni Mara ang address na ibinigay kay Corazon. Kung gusto ninyong magsimula, tulungan niyo ang nanay niyo. Malamang na hindi pa siya nakapaghiwa ng sibuyas. Sumagot si Vivian, hindi rin ako. Narinig sila ni Aling Rosa at iniabot ang 2 apron. Kung gayon, magiging mahaba ang madaling araw na ito. Nagsimula ang test bago sumikat ang araw. Sa 9 na kusina, sabay-sabay na sinindihan ang mga kalan. Eksakto ang sukat ng bawat recipe upang walang pagkakaiba sa mga pagkain. Nagbabahagi ng live location ang mga driver sa group chat na ginawa ni Benji. Direktang naghahatid ang mga magsasaka sa mga lugar ng paghahanda. Palipat-lipat si Mara sa mga kusina, ngunit ayon sa payo ng doktor, hindi siya nagbubuhat. Trabaho niyang ayusin ang delay, tiyakin ang kalidad at pigilan ang kaba na guluhin ang mga desisyon. Sa unang kusina, naubusan sila ng packaging. Sa ikalawa, nasunog ang isang kaldero at kinailangang palitan. Nabutas ang gulong ng isang driver, ngunit lumihis ng ruta ang isa pa upang kunin ang kargamento. Walang nalutas dahil sa swerte. Nalutas ang bawat problema dahil may malinaw na responsibilidad ang bawat tao. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, dumating sa oras ang 1,200 pagkain sa mga pabrika. Pumili ang komite ng random na kahon, sinukat ang temperatura, tinimbang ang serving at kinausap ang mga manggagawa. Pinakamataas ang score ng bayanihan. Inaasahan ni Celeste na maglalabas ng mga litrato ng kabiguan ang pagkawala ng kuryente. Nang matanggap niya ang resulta, pumunta siya sa headquarters at hiniling kay Ramon na ipawalang bisa ang test dahil sa conflict of interest. Sumagot si Ramon na hindi kasama si Adrian sa evaluation, walang pangalan ang mga proposal sa unang bahagi ng pagsusuri at nakarecord ang lahat ng score. Inilapag ni Celeste ang kontrata ni Ernesto. Kapag pumirma kayo kay Mara, aalis ang papa ko sa lahat ng operasyon ngayong araw. Ipinakita ni Ramon ang pansamantalang agreement ng mga driver,
ang proposal ng 3 bagong supplier, at ang pagsusuri sa mga kumpanyang may parehong address ng Nutriong. Magkakaroon pa rin tayo ng problema, pag-amin niya, pero hindi na tayo bihag. Naunawaan ni Celeste na ginawa ni Mara na bagong partnership ang bawat banta. Gayunman, hindi pa ibinibigay ng board ang kontrata. Gaganapin ang final presentation makalipas ang 3 araw sa harap ng mga shareholder at representative ng mga manggagawa. Nagpa siyang dumalo si Ernesto at gamitin ang kanyang impluensya. Tinawagan niya ang mga dating kaalyado, nag-alok ng discount at nagpakalat na babalik agad si Adrian bilang CEO kapag natanggap ng asawa nito ang kontrata. Kapani-paniwala ang paratang, kaya muling natakot ang ilang direktor na baka palabas lamang ang buong competition. Isang araw bago ang presentation, nagising si Mara sa mas malakas na pananakit. Dinala siya ni Adrian sa klinik. Natuklasan ng doktor na nakararanas siya ng maagang contraction dahil sa pagod. Hindi pa siya maanganak, ngunit kailangan niyang manatili roon ng 24 na oras at bawasan ang gawain. Agad na naisip ni Mara ang meeting. Kailangan kong iharap ang proyekto. Hinawakan ni Adrian ang mukha niya. Kailangan mong protektahan ang sarili mo at si Mateo. Alam ni Joy ang mga numero. Alam ni Rosa ang operasyon. Ang pagpayag na sila ang mag-present ay pagpapakita ring pinagkakatiwalaan mo ang itinayo mo. Alam ni Mara na tama siya, ngunit natatakot siyang ituring na kahinaan o pagtakas ang kanyang pagkawala. Narinig ni Donna Corazon ang usapan. Dumating siya sa klinik na may dalang kaldero ng arroz caldo na siya mismo ang nagluto. Napakaalat ng pagkain, ngunit walang nagsalita tungkol doon. Umupo ang matanda sa tabi ng kama. Ilang taon kong ipinaniwala sa lahat na ako lamang ang makapagpapanatiling gumagana sa pamilya. Kaya noong tumanda ako, natuto silang sumunod, hindi magdesisyon. Iba ang itinayo mo. Kung umaasa ang bayanihan sa isang buntis na susuway sa doktor, hindi pa ito tunay na komunidad. Hayaan mong ipakita ng ibang babae na pag-ari nilang lahat ang proyekto. Ginugol ni Mara ang gabi sa paggabay kina Joy at Aling Rosa, ngunit hindi siya sumulat ng speech para sa kanila. Hiniling niyang ikwento ng bawat isa ang bahaging personal nilang nalalaman. Kinabukasan, nanatili si Adrian sa klinik kahit maaari siyang pumunta sa board at ipagtanggol ang asawa. Kapag nagpakita ako roon, sasabihin ni Ernesto na nanalo ka lamang dahil nagsalita ako para sa'yo. Ngayon, narito ang responsibilidad ko. Nakita ni Mara ang pagkakaiba ng lalaking nagpadala sa kanya ng mag-isa sa party at ng lalaking marunong nang igalang ang pagkawala niya nang hindi inaagaw ang kanyang pwesto. Puno ang bulwagan sa headquarters ng Lim Industries. Iniharap ni Joy ang mga gastos at control system. Ipinaliwanag ni Paulo kung paano titiyakin ng mga agricultural cooperative ang supply. Nagsalita si Benji para sa mga driver at ipinakitang mas tataas ang kanilang kita nang hindi tumataas ang halaga ng mga ruta. Nagtapos si Aling Rosa sa pagsasabing sinimulan ng 12 ng babae ang proyekto gamit ang perang itinago nila sa mga lumang lata ng biskwit. Hindi namin hinihiling na piliin nyo ang asawa ng dating siye, sabi niya. Hinihiling naming piliin nyo ang proposal na nagpakain sa mga manggagawan nyo kahapon kahit sinubukan nilang patayin ang kuryente sa kusina namin. Tumayo si Ernesto at sinabing nakaantig ang kwento, ngunit hindi nabubuhay ang negosyo sa emosyon. Ipinakita niya ang bank guarantees, sasakyan, warehouse at maraming taon ng karanasan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang litrato ni Adrian na nagbabalat ng gulay at sinabing patunay iyon ng direktang pakikialam. Nagtrabaho para sa isang kompetitor ang lalaking suspendido bilang presidente. Kung hindi ito conflict of interest, ano ito? Sumang-ayon ang ilang shareholder. Handa si Joy. Ipinakita niya ang volunteer record at pinatunayang walang access si Adrian sa mga presyo, score ng committee o dokumento ng ibang kompetitor. Manual at walang bayad ang kanyang trabaho at pinapayagan iyon ng rules. Pagkatapos ay ipinakita niya ang bagay na hindi alam kahit ni Celeste. Nang malaman ni Mara na kailangang lumayo si Adrian sa kumpanya, pinanotaryo niya ang permanenteng waiver na nagbabawal sa kanyang tumanggap ng kontratang direktang inaprubahan ni Adrian. Habang mag-asawa sila, bawat negotiation sa pagitan ng Bayanihan at Lim Industries ay kailangang dumaan sa external audit at independent vote. Isinuko ni Mara ang anumang special advantage mula sa kasal bago pa niya malaman kung mananalo sila. Nawalan ng suporta si Ernesto, ngunit ibinigay niya ang huling alok. Kung tatanggihan ng board ang Bayanihan at ibabalik ang lahat ng kontrata ng Nutriong, babawasan niya ang presyo sa loob ng 5 taon at susuportahan ang agarang pagbabalik ni Adrian bilang CEO. Babalik sa normal ang kumpanya sa araw ding iyon. Kung tatanggi sila, aalis ang Ong Group at sisingilin ang penalties sa pagkansela ng kontrata. Ginawa ang alok upang labanan ng mga shareholder si Mara. Nasa isang panig ang seguridad at isang subok na si
Nasa kabilang panig ang community network at ilang buwan ng mahirap na transition. Humingi ng break si Ramon bago ang botohan at tinawagan si Adrian. Inilagay niya sa speaker ang tawag upang marinig ni Mara. Maaaring tanggapin ng board ang alok ni Ernesto. Marami ang gustong bumalik ka at naniniwalang ito ang pinakaligtas na paraan. Hinihingi niyang alisin ang bayanihan sa lahat ng kompetisyon habang presidente ka. Tiningnan ni Adrian si Mara. Hindi niya hininging tanggihan nito ang alok. Sinabi lamang niya, kailangan mong piliin kung ano ang tama para sa mga manggagawa, hindi kung ano ang magpapatunay na mahal mo ako. Tinanong ni Adrian si Ramon kung kinumpirma ng audit ang mataas na singil at mga kumpanyang konektado sa Nutriong. Sumagot si Ramon na, kahit ilang linggo pa bago matapos ang final report. Pagkatapos ay nagpahayag si Adrian, hindi ako babalik sa pamamagitan ng kasunduang magpapanatiling umaasa ang kumpanya sa taong gumawa ng krisis. Hindi bahagi ng botohan ang kasal ko, at kailangang suriin ang trabaho ni Mara ayon sa resulta. Kung naniniwala ang board na mas mahusay na pamumunuan ng ibang presidente ang transition, susuportahan ko siya. Hindi na muling gagamitin ang pwesto ko para makipagkasundo tungkol sa asawa ko. Pumikit si Mara dahil sa emosyon. Hindi pinili ni Adrian na iwan ang kumpanya para sa kanya o isuko ang proyekto para sa kumpanya. Pinili niyang sirain ang mekanismong ginamit ni Ernesto upang kontrolin silang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi ginawa ng kanyang desisyon na sakripisyo o gantimpala si Mara. Nang ipagpatuloy ang meeting, humingi ng pagkakataong magsalita si Donna Corazon bilang shareholder. Inaasahan ni Celeste na ipagtatanggol nito ang apo, ngunit ikinuwento ng matanda ang nangyari sa party. Inamin niyang nakita niyang pinaalis si Mara, na natiling tahimik at halos nawala ang pagkakataong makilala ang babaeng nagpakain sa mga manggagawa ng mabigo ang malalaking supplier. Hindi ko hinihiling na iboto ninyo ang asawa ng apo ko, sabi niya. Hinihiling kong huwag ninyong ulitin ang pagkakamali kong pagkalito sa pagitan ng kilalang apelyido at napatunayang karakter. Nag-aalok ang group ng seguridad matapos nilang ipakitang maaari nilang alisin ang seguridad kapag hindi sila nasunod. Hindi partnership iyon. Pagkabihag iyon. Tumayo rin si Vivian. Sa harap ng lahat, sinabi niyang dinalhan siya ni Celeste ng mga litrato upang pagdudahan niya kung anak ni Adrian si Mateo. Nagbago ang tinig ni Celeste. Nag-inat lang ako. Sumagot si Vivian, hindi. Ginamit mo ang panghuhusga ko dahil alam mong gagawin nito ang trabaho para sa'yo. Tinanggap ko ang mga litrato at pananagutan ko iyon. Ngunit hindi ko hahayaang patuloy na protektahan ng kahihiyan ko ang ambisyon mo. Tumingin si Celeste sa paligid upang humanap ng kakampi. Marami ang umiwas ng tingin tulad ng mga bisitang yumuko nang dumating si Adrian sa party. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang yumuyuko dahil sa posisyon ng si. Yumuyuko sila dahil naunawaan nilang napakatagal nilang tinanggap ang mga banta kapalit ng kaginhawahan. Sinubukan ni Ernesto na bawiin ang alok at humingi ng bagong negotiation, ngunit sinabi ni Ramon na magpapatuloy ang botohan. Hindi permanenteng kontrata ang ibinigay ng resulta sa bayanihan. Inaprubahan ng committee ang 6 na buwang pilot project na may buwanang audit at posibilidad na palawakin ayon sa resulta. Pinayagan din ang unti-unting pagpapalit sa mga kumpanyang konektado sa Nutriong at ang independent investigation sa mga halagang siningil. Mananatiling suspendido si Adrian hanggang matapos ang final report. Hindi ganoon kadakila ang desisyon kumpara sa tagumpay na binili ng isang bilyonaryo. Ngunit iyon mismo ang gusto ni Mara. Isang patas na pagkakataong nakuha sa pamamagitan ng trabaho at may kasamang pananagutan. Sa klinik, tumawag agad si Joy pagkatapos ng botohan. Nagsisigawan sa kabilang linya ang mga babae at kinailangang ilayo ni Mara ang cellphone sa tainga. Natawa si Adrian, ngunit nagsimulang umiyak si Mara. Hindi siya umiiyak dahil sa laki ng kontrata. Umiiyak siya dahil noong gabi ng party, sinubukan siyang itulak palabas ng isang pinto. Ngayon, siya at 12 ng pamilya ang gumawa ng sarili nilang mga pintuan. Mas mahirap ang mga sumunod na linggo kaysa sa ipinakita ng pagdiriwang. Kailangang maghatid ang proyekto ng libo-libong pagkain, pamahalaan ang 9 na kusina at panatilihin ang parehong kalidad araw-araw. Sinunod ni Mara ang utos na magpahinga at mula sa bahay muna siya na mahala. Inako ni Joy ang pananalapi, nagsanay si Aling Rosa ng mga bagong team at nahalal si Benji bilang presidente ng Transport Cooperative. Kapag nagkamali ang isang kusina, hindi iyon itinatago ng grupo. Itinatala nila, inaayos at ipinapaalam sa audit. Nagulat si Ramon sa ganoong transparency dahil sanay siyang makita ang mga supplier na mas maraming oras ang ginugugol sa pagbibigay ng dahilan kaysa sa pag-aayos ng problema. Sinubukan ni Ernesto na maningil ng penalties.
Ngunit nakakita ang investigasyon ng mga dokumentong nagpapakitang gumawa ang Nutriong ng artipisyal na delivery interruption at naniningil sa pamamagitan ng mga kaugnay na kumpanya nang hindi ipinapaalam ang conflict. Ipinasa ang kaso sa mga abogado at tamang otoridad. Nang mawala ang suporta ng mga dating kaalyado, nawala kay Ernesto ang mga kontrata at umalis siya sa Council of Partners. Hindi nakulong si Celeste at hindi nakatanggap ng sobrang dramatikong parusa. Mas simple ngunit mas malalim ang naging kapalit. Nawala sa kanya ang posisyong inakala niyang pag-aari niya mula pagkabata. Ang mga kumpanyang dating tumatanggap sa kanya dahil sa apelyido ay nagsimulang humingi ng tunay na resulta. Pinutol ng pamilya Lim ang lahat ng usapan tungkol sa personal na kasal o partnership. Sa unang pagkakataon, kailangan niyang bumuo ng sariling tagumpay nang hindi ginagawang premyo si Adrian at banta sa ibang tao ang mga manggagawa. Isang beses lamang kinausap ni Celeste si Mara nang umabot sa 2 buwan ang pilot project. Natagpuan niya si Mara sa pansamantalang headquarters ng bayanihan, sa warehouse na inupahan ng cooperative gamit ang sarili nilang pera. Tinignan ni Celeste ang mga babaeng nagtatrabaho. "Nakuha mo ang lahat ng gusto mo," sabi niya. Sumagot si Mara, "Hindi. Ang gusto ko lang noon ay pumasok sa party kasama ang asawa ko at magbigay ng regalo sa lola niya. Kinailangan kong buuin ang lahat ng ito dahil sinubukan mo akong paalisin." Sinabi ni Celeste na buong buhay siyang inihanda upang pag-isahin ang 2 pamilya at winasak ni Adrian ang maraming taon ng plano nang pumili ito ng babaeng nakilala lamang sa cafeteria. Hindi naramdaman ni Mara na kailangan niyang hiyain ito. Hindi kumpanya si Adrian na kailangan mong bilhin o pagsamahin sa negosyo mo. Habang naniniwala kang nawalan ka ng posisyon at hindi ng taong hindi ka naman pinili, patuloy mong sisisihin ang ibang babae sa sarili mong mga desisyon. Tinignan ni Celeste ang tiyan ni Mara at tinanong kung hindi ba siya natatakot na baguhin ng kapangyarihan si Adrian. Sumagot si Mara, "Natatakot ako. Kaya hindi ako pumayag na itago o iligtas lamang." Ang pag-ibig na walang tapang ay nagiging ibang anyo ng pagkontrol. Umalis si Celeste nang hindi humihingi ng tawad. Hindi rin yon hiningi ni Mara. May mga taong nagbabago lamang matapos harapin ng matagal ang buhay na nilikha ng sarili nilang desisyon. Si Vivian naman ay bumalik ng maraming beses. Sa mga unang pagbisita, may dala siyang mamahaling regalo para kay Mateo. Nagpapasalamat si Mara, ngunit ipinapaalala niyang mas kailangan ng bata ang maaasahang presensya kaysa imported na damit. Nagsimulang tumulong ang ina ni Adrian sa medical appointments, natuto ng simpleng recipe kay Aling Rosa at bumisita sa mga pabrika nang walang announcement. Isang araw, umupo siya sa cafeteria kung saan unang nagkakilala sina Mara at Adrian at kinain ang parehong pagkain ibinibigay sa mga manggagawa. Napagtanto niyang ilang taon siyang nag-aapruba ng mga report nang hindi man lang sinusubukan ang natatanggap ng mga tao. Nangyari ang paghingi ng tawad ng walang bisita. Dinala ni Vivian si Mara sa hardin ng mansyon, sa eksaktong lugar kung saan siya pinalibutan ng mga gwardiya. "Maaari kong sabihin nilin lang ako ni Celeste, pinoprotektahan ko ang pamilya o nabigla lamang ako," panimula ni Vivian. "Pero wala roon ang makapagpapaliwanag kung bakit ko pinalabas sa ulan ang isang buntis. Ginawa ko yon dahil inakala kong mas maliit ang halaga ng babaeng may simpleng damit kaysa sa kahihiyang maaaring idulot niya. Nahihiya ako at humihingi ng tawad nang hindi hinihinging kalimutan mo ang nangyari." Nanatiling tahimik si Mara ng ilang sandali. Pagkatapos ay sumagot siya, "Hindi ko kakalimutan dahil kailangan kong turuan si Mateo na kilalanin ang ganitong uri ng kawalang katarungan. Ngunit ayaw kong lumaki siyang dala ang galit ng gabing iyon. Tinatanggap ko ang paghingi niyo ng tawad kung nangangako kayong hindi na muling hihintaying malaman ang apelyido ng isang tao bago siya tratuhin ng may dignidad." Nangako si Vivian. Hindi nalutas ng yakap nila ang lahat ng pagkakaiba, ngunit naging tanda iyon ng totoong simula. Kailangan ding ibalik ni Adrian ang tiwala sa pamamagitan ng mga gawa. Habang suspendido, hindi niya pinilit ang board. Sa halip, gumawa siya ng mga patakaran upang pigilan ang mga kontratang nakabatay lamang sa relasyon ng mga pamilya. Napag-alaman sa final report na hindi siya kasali sa mga irregularidad ng Ong Group, ngunit pinuna ang kanyang mabagal na pagharap sa pagdepende ng kumpanya. Nang anyayahan siyang bumalik makalipas ang 3 buwan, pumayag si Adrian sa ilang kondisyon. Dadaan sa independent evaluation ang mga desisyon tungkol sa supplier, magkakaroon ng representative ang mga manggagawa sa Food Committee, at hindi gagamitin sa business communication ang kanyang kasal nang walang pahintulot ni Mara. Bago siya tuluyang sumagot, kinausap niya ang asawa. "Ayaw kong bumalik sa pwestong gagawin akong muli sa lalaking nagtago sa'yo," sabi ni Adrian. Sumagot si Mara, "Hindi ang pwesto ang gumawa noon. Ang takot mo ang gumawa. Kung natuto ka ng huwag sumunod sa takot, bumalik ka at gawin ng mas maayos ang trabaho." Tinanong ni Adrian kung lilipat na siya sa inayos na bahay.
Pumayag si Mara, basta malapit sila sa kusina at hindi gagamitin ang mga tarangkahan upang ihiwalay ang pamilya nila sa barangay. Pumayag si Adrian. Sa halip na isang nakahiwalay na mansyon, pinili nila ang maluwang na bahay kung saan ginaganap minsan sa isang linggo ang mga meeting ng bayanihan. Sa ika-6 na buwan ng pilot project, kinumpirma ng audit ang pagbaba ng gastos, pagtaas ng kasiyahan ng mga manggagawa at pagbuti ng kita ng mga pamilyang kasali. Pinalawak ang kontrata sa iba pang unit, ngunit tumanggi si Mara sa napakabilis na paglago. Kapag tumanggap tayo ng higit sa kaya nating ibigay, magiging katulad tayo ng supplier na pinalitan natin, paliwanag niya sa board. Kahit ang mga direktor na unang tumawag sa kanya na oportunista ay naniwala sa kanyang pag-ingat. Ginamit ang bahagi ng kita upang gumawa ng training center para sa mga buntis at mga inang may maliliit na anak. Nagbibigay ang lugar ng flexible schedule, childcare at training tungkol sa food safety. Pinangalanan ni Mara ang lugar na kusina ni Elena bilang pag-alala sa kanyang ina na dumaan sa napakaraming shift na gutom upang mapakain ang anak. Walang red carpet sa opening. Magkakasamang kumain sa parehong mesa ang mga magsasaka, driver, kusinera at empleyado. Dumalo si Adrian bilang asawa ni Mara, hindi bilang pinakamahalagang bisita. Dinala ni Doña Corazon ang binordahang mantel at inilagay iyon sa gitnang mesa. Bakante pa rin ang lugar para sa pangalan ng sanggol. Pinaghihintay niya tayong malaman ang pangalan, biro ng matanda. Sumagot si Mara na si Mateo ang pipili ng sariling oras. Noong gabi ring iyon, matapos silang makauwi, nagsimula ang contractions. Sa pagkakataong iyon, kinumpirma ng doktor na nagsimula na ang panganganak at ligtas na ang panahon. Sinubukan ni Adrian na manatiling kalmado, ngunit naiwan niya ang bag ng sanggol sa sala at kinailangang bumalik. Habang papunta sa klinik, 3 beses niyang tinawagan si Vivian upang tiyaking dadalhin nito ang mga dokumento, kahit nasa loob na ng sasakyan ang mga iyon. Sa pagitan ng contraction, natawa si Mara sa lalaking namumuno sa libo-libong empleyado, ngunit hindi mahanap ang maliit na kumot. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, ako na ang magmamaneho, banta niya. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, naniniwala akong kaya mo. Pero ngayong araw, hayaan mong ihatid kita sa harapang pinto. Makalipas ang ilang oras, ipinanganak si Mateo Reyes Lim na malusog at napapalibutan ng 2 pamilyang pinili ni Mara na panatilihin sa kanilang buhay. Ipinangalan kay Elena ang training center upang parangalan ang lola ni Mateo. Mas malakas ang iyak ni Aling Rosa kaysa kay Vivian. Dumating si Paulo na napakaraming dalang bulaklak at nagdala si Doña Corazon ng sinulid at karayom upang tapusin ang borda sa klinik. Inilagay ni Mara ang sanggol sa mga bisig ng matriarch at pinanood habang dahan-dahan nitong tinatahi ang bawat letra sa bakanteng bahagi. Lumapit si Adrian sa kama at muling humingi ng tawad dahil hinayaan niyang mag-isang pumunta si Mara sa party. Sumagot si Mara, ayaw kong bugulin mo ang buong buhay sa pag-uulit ng paghingi ng tawad. Gusto kong tandaan mo ang natutunan natin. Tinanong ni Adrian kung ano yon. Tiningnan ni Mara si Mateo. Na walang taong mahal natin ang dapat mapilitang patunayan ang halaga niya sa labas ng tarangkahan. At mahalaga ang sinabi mong asawa ko siya, pero hindi iyon ang nagbalik sa dignidad ko. Binuksan mo ang pinto. Ako ang pumili ng landas pagkatapos nyon. Makalipas ang 1 taon, muling ipinagdiwang ni Doña Corazon ang kanyang kaarawan. Sa pagkakataong iyon, hindi inayos ang listahan ng bisita ayon sa posisyon sa lipunan. Pumasok sa parehong pinto ang mga babae ng bayanihan, mga driver, magsasaka at mga manggagawa ng pabrika. Nanatili si Vivian malapit sa tarangkahan upang personal na salubungin ang bawat pamilya. Nang makilala niya ang gwardyang nag-alok ng upuan kay Mara noong gabing pinaalis siya, pinasalamatan niya ito sa harap ng lahat at ipinahayag na siya ang mamamahala sa bagong Visitor Assistance Program. Naantig ang lalaki dahil inakala niyang nakalimutan na ang kanyang maliit na kabutihan. Dumating si Mara na karga si Mateo, habang dala naman ni Adrian ang asul na kahon. Nasa loob ang kumpletong mantel. Nakaburda na ang pangalan ng bata at napalilibutan iyon ng hindi pantay na tahi ni Corazon. Nagtipon ang pamilya sa mesa, ngunit napansin ni Mara ang 2 babae mula sa kusina na nag-aalangang nakatayo sa pasukan dahil sa simple nilang damit. Lumapit siya, hinawakan ang mga kamay nila at dinala sila sa gitna. Hindi niya tinanong ang kanilang apelyido, posisyon o kung sino ang nag-imbita sa kanila. Sinabi lamang ni Mara, sa bahay na ito, walang maiiwan sa labas. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Adrian na hindi ang pagbabalik niya sa pagiging presidente, pagwawakas sa kontrata ng mga ong o pagbubunyag sa kanilang kasal ang pinakamalaking pagbabago. Ang tunay na tagumpay ay hindi naging katulad ni Mara ang mga taong nanghamak sa kanya nang magkaroon siya ng kapangyarihan. Ginamit niya ang sakit upang mas madaling makita ang mga taong binabaliwala ng iba.
Ang babaeng pinaalis sa isang party ay hindi bumalik upang agawin ang dating pwesto ni Celeste. Gumawa siya ng mas malaking mesa kung saan hindi nakadepende sa kasal, kayamanan o apelyido ang dignidad ng isang tao. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa inyo na lumalabas na ngayon sa inyong screen. I-click lamang iyon upang mapanood. Kung naantig kayo ng kwentong ito, mag-subscribe at pindutin ang i-button sa comments upang mas marami pang tao ang makarinig sa nagbibigay inspirasyong kwentong ito. Kung maaari, ibahagi rin ito. Maaaring maliit na bagay lamang iyon, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.